Honda Giorno 125, orange color, grabe. Very attractive po pala at buhay na buhay. Ito pong orange color. Agaw pansin po ito pong kanyang headlight cover dito na chrome color. At ito pong kanyang high beam and low beam, LED po yung kanyang ginagamit at may additional pa po rito na split na daytime running light sa bandang gitna. Kaya nagkaroon po siya dyan ng partition. Glossy orange naman po. Ito pong kanyang handlebar cover. At naka-combination po pala yan, nakaterno dito po pala sa kanyang mga side mirrors, o diba? Talagang ang cute ng kanyang dating. At mayroon po pala siya ritong Honda badge in black color. And then nagkaroon po siya ng lining dito na chrome color. Nakatirno yan dito sa bandang itaas. At mayroon naman po itong silver color or gray color dito sa bandang gitna. Naka-emboss po yan, kaya talagang very attractive sa ating mga paningin. And then nagkaroon naman po siya rito ng deep lines na kung saan itong part na to ay detachable at nabubuksan. Dahil nga po, dito po located yung kanyang battery compartment. At ito naman pong kanyang mga turn signals para po siyang diamond type. At kitang-kita naman natin, ito pong kanyang bulb type na turn signals. Dumako naman po tayo rito po sa kanyang front suspension. Black color po itong kanyang telescopic fork. At ito naman pong kanyang front fender is bulky, no? Talagang ang cute ng dating kapag mga classic scooter. At may nakalagay naman po rito na decal na combi brake. So ito pong kanyang preno is naka-combination brake system. Ang kagandahan naman po niyan, kapag inyo pong pinihit, ito pong kanyang rear brake ay sasabay ng bahagya. Ito pong kanyang front brake. Dahil nga po ang combi brake ay nakakapagbigay po yan ng balance na stopping power. At gumagamit naman po ito ng single rotor disc brake with single pot caliper na black color. Nissin po yung kanyang brand name. At wide design naman po na matte black, ito pong kanyang cast wheel. At mayroon naman po itong sukat, ito pong kanyang gulong ay mayroong sukat na 100 by 90-12. At Duro po yung brand name nito pong kanyang stock na gulong rito sa harap. Mapunta naman po tayo rito sa bandang itaas. Silipin naman po natin ito pong kanyang meter panel display. Nahawig po siya sa Honda Click. Ang pagkakaiba lang is ito pong kanyang additional cover dito na silver color. Mayroon din po itong 2-button selector. And then mayroon pong Honda logo rito sa bandang gitna. At pagdating naman po rito sa kanyang button selectors, nandirito po yung kanyang high beam and low beam, horn at ang kanyang turn signal selector. Habang dito naman po sa kabila, mayroon po itong auto stop start system. At nandirito yung kanyang electric starter. Chrome color naman po, ito pong kanyang mga brake levers. At ito naman pong kanyang handle grip is brown color, o di ba? Ang ganda pala dahil brown color po siya at kapansin-pansin na ito po ay nakaterno dito po sa kanyang brown color na seat cover. O ayan talaga, classic na classic yung kanyang dating. White color naman po yung pagkakatahi at malambot, kaya komportable po itong sakyan. Malapad po itong kanyang upuan. Mapunta naman po tayo rito po sa kanyang ignition. Ito po pala ay gumagamit ng smart keyless system. O, di ba? Ang lupit nitong 125cc na to na scooter. Dahil nga po, hindi siya naka-mechanical key, ha? Gumagamit na po siya ng smart keyless system. Kaya pa-remote na lang tayo kapag atin pong i-activate ito pong ating classic scooter. At bukod dyan, included na rin po pala rito yung kanyang fuel at set opener. Mayroon din po itong integrated na utility hook dito po sa bandang gitna. Subukan naman po nating buksan ito pong kanyang fuel tank. At mayroon naman po itong fuel tank capacity na 5.4 liters. At mayroon naman po itong fuel consumption na 47 km per liter. Ang kagandahan niyan is more accessible po ito pong kanyang fuel tank dahil located dito sa bandang harapan. Dito naman po sa kabila, ito pong kanyang left pocket, mayroon po siyang door dito. Buksan natin para masilip natin. Ang kagandahan po pala nito pong kanyang pocket is nagkaroon po siya rito ng parang drawer na kung saan ay pwede nating ipatayo rito yung mobile phones. At bukod dyan, dito sa bandang itaas, mayroon na rin po pala itong integrated na USB charging port. USB Type A na po yan. Gagamit lang po kayo ng USB cable ay makakapag-recharge na po kayo ng inyong mga mobile phones. At isa sa mga nagustuhan ko dito po sa classic scooter na ito ay ito pong kanyang footboard dahil talagang malapad at malawak. Plastic naman po itong kanyang cover on top. Subukan naman nating sakyan para malaman natin kung gaano po kaluwag itong kanyang footboard. Maluwag na maluwag. Kaya more comfortable po ito pagdating po sa mga long rides driving situation. At gaya nga po ng sabi ko sa inyo,
Ito pong kanyang upuan is matte brown color po siya. Nakaterno yan dito po sa kanyang handle grip. At ito po pala, equip na po pala ito ng park brake lock. Magagamit naman po natin yan kapag tayo po ay magpa-park sa uphill or downhill. Maglalak po yung kanyang gulong rito sa bandang likuran para hindi po mag-slide ito pong ating scooter kapag nag-park po tayo sa mga matataas at mabababang lugar. Ang isa sa mga nagustuhan ko talagang very attractive, no? Ito pong kanyang side profile. At may nakalagay naman po rito na Giorno Plus. So chrome color po yan na 3D emblem. At ito naman pong kanyang pillion step para sa ating back rider is mayroon po siyang slot dito. Chrome color naman po na alloy itong kanyang pillion step. At pag ating binalik, ayan, meron po talaga siyang slot na dedicated kaya hindi po siya sasayad sa iba't ibang mga matitigas na bagay. At ito naman pong kanyang side stand, equipped na po ito ng side stand engine cut-off switch kaya hindi na po aandar ang ating scooter kapag naka-engage itong kanyang side stand. Kaya very safe naman po siya. Glossy black naman po yung color nito pong kanyang center stand. At ito naman pong kanyang engine, matte black po itong kanyang CVT cover. May naka-intact rito na Honda. At ito naman pong kanyang airbox cover is black din po siya at may nakalagay naman po rito na ESP Plus, Enhanced Smart Power Plus. Pag ESP Plus, automatic po yan, naka 4 valves po yan. At ito naman pong kanyang integrated na grab bar, silver color po siya, very thick kaya masasabi natin na matibay. Silipin naman po natin ito pong kanyang tail light. Wow, ang astig po ng dating dito pong kanyang tail light. Mayroon po siyang cover dito sa top na chrome color at napakalaki po nito pong kanyang LED na tail light kaya more visible po yan day or night time. Diamond type naman po ito pong kanyang mga turn signals. Bulb type po yung kanyang ginagamit. At ito pong naka-pop up na to, kapag ating sinilip, mayroon na po itong plate light. May added light reflector dito sa gitna at ito pong kanyang rear fender ang kanyang nagsisilbing plate holder. Dumako tayo rito sa bandang itaas. Silipin naman po natin ito pong kanyang underseat storage. Wow! Napakalalim at napakalapad at mahaba. Sa tingin ko kasyang-kasya po rito ang isang all-face helmet. At bukod dyan, marami pa po tayo ritong mailalagay na mga personal belongings. Ang lapad talaga at ang lalim nung kanyang seat storage. Balik tayo rito sa likod. Silipin naman po natin ito pong kanyang stock na exhaust pipe. Matte black po yung kanyang heat protection guard. Nagkaroon ng dalawang butas rito. At mayroon naman po itong single exhaust. At pagdating naman po sa kanyang rear braking system, ito po pala ay equipped with drum brake. At ang sukat naman po ng kanyang gulong rito sa likuran ay mayroon po itong sukat na 110 by 90-12. At ito naman pong scooter na ito ay equipped na rin po pala ito ng liquid cooling system. Kaya makikita natin yung kanyang radiator dyan. Pag ang isang scooter ay naka-liquid cooling system, maaasahan po natin ito pagdating po sa mga malalayong biyahe dahil nga nakadesign nga ang liquid cooling system para po sa mga long rides driving situation. At pag-usapan naman po natin ang kanyang engine specifications. Ang bagong Honda Giorno Plus ay mayroon po itong 124.7 cubic centimeter engine displacement to be exact. Naka single cylinder, single overhead cam, 4-stroke with 4 valve. At nakakapag-provide naman po ito ng maximum power na 11.4 HP at 8,750 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 11.6 Nm at 5,250 RPM. At ang bigat po ng scooter na ito ay mayroon pong kabuang bigat na 116 kg. At ang presyo po ng pinakabagong Honda Giorno Plus 125 ay nagkakahalaga po ito ng 101,900 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 9,800 pesos.